bigo na tayong lahat. Kaya sabay-sabay tayong umiyak. Hi everyone, mega love shout out once again. This is Teacher Ann and welcome back to my YouTube channel. So for today's video mga kalingap, gusto ko lang magbigay ng aking kunting reaction at opinion tungkol doon sa sabi daw na nag-back out na sponsors dahil hindi na itinuloy yung pagpapabakod dito sa bahay ng ating si Bibi Viance. Pero syempre bago ang lahat, panoorin po muna natin ang video na to ni Dr. Love. So ayan, shout out Dr. Love, maraming salamat sa iyong announcement na to. So ayun, magbibigay din po kami ng aking konting reaction tungkol dito sa issue na to. So syempre bago ang lahat, gusto ko munang i-shout out si Kuya Val, ayun, si Ate Edna syempre, si Kalinga Prab, syempre ang kanyang behalf, si Miss Jack, at saka si Baby Rabay. Hindi ko kakalimutan ang cute ni Baby Rabay. Shout out. And sa lahat po ng mga kasama ko sa reactors, ayun, mga kasama ko dito sa Team Kalingap na mga scouters, ayun, mga charity vloggers, mga ambassadors, shout out po sa inyong lahat. And syempre sa aking mga kasama sa Bardagulan, si Angie De Vera, si Darlene, si Gandang Emmy, at saka sa Caraba po, ayan, para-parehas lang po kami, 4 na babae. And syempre, kasama din po namin doon si Kuya Noli. So yung mga kalingap, panuorin na po natin ang video na to na kinuha ko doon sa video uploaded ni Dr. Love. At saka pag-usapan na natin ano ang ating masasabi tungkol sa issue na to. So yung mga kalingap, panuorin na natin. Yung, di ba inaantay niyo yung tungkol regarding doon sa pwede ko na ba sabihin yun? Kasi ako naman ang kausap din. Ang katotohanan dito, na-stress sila doon sa may mga nagre-reaction yata sa kanila at parang sila yung napagbuong. Parang hindi ko alam, hindi ko maintindihan. Naalala niyo yung minsan na may magpapagawa doon sa bakod, yung sa pagpagawa sa bakod. Yun, kailangan ko ulit ng panibagong sponsor dito kung merong gustong pumalit. Oh. Lilipat ka na ba sa iba, Dok? Hindi po. Kaya nga po ako ay nagsasalita dito dahil kailangan ko ulit ng panibagong hanap ako ng panibagong tutulong. Hanap ako ulit ng tutulong kasi umayaw na po si Ma'am Rexy. Totally po umayaw na si Ma'am Rexy. Ewan ko si Sir Lito. Pero si Ma'am Rexy ay umayaw na po. Baka gusto niya i-text nyo. Huwag niya kayo mag-text si Ma'am Rexy at na-stress siya doon sa mga text nyo. Na-stress siya doon sa mga naninira. Yung kinukumpronta siya sa mga maliit na bagay. Na-stress siya doon sa may nagpadala daw kay Ido ng gamit. Na-stress siya na siya daw ay sinasabihan ganon. Kung sino man yung huwag kayo mag-PPM o mag-PM kay Ma'am Rexy. Kung wala namang kakwenta-kwenta. Dahil lang doon sa mga yon, na-stress siya sa mga ganong balita. Kaya siya umayaw. Yun, umayaw na po si Ma'am Rexy sa pagtulong sa bakod. Yun. Meron na sana plano. Maganda po sana ang plano. Kaya ngayon, naghahanap ako ulit ng panibagong papalit. Kung sino man ang gustong pumalit na mapagawa. Okay, ayun. So tungkol doon sa mga sponsors na nag-back out dahil kumbaga parang hindi na daw itutuloy yung pagpapabakod. Para sa akin, respetuhin natin kung ano ang kanilang desisyon dahil they have the right naman. Kasi pera nila yun di ba? Pera nila yun, hindi yun pag-aari natin. Kasi kung pag-aari natin yun, we have the right din kung saan natin gusto ilagak yung pera. Dahil pag-aari nila yun, they have the right. So, respetuhin natin anuman ang kanilang desisyon. At saka doon sa mga nagmamarites daw, mga nagbibigay ng stress dito, kaya Kabayan Rexy, kay Ma'am Rexy, abay wag naman, ba't nyo bibigyan ng stress yung tao, abay natulong naman. At saka ako nagtataka, paano nila nare-reach yung si Miss Rexy, gayong
kung halimbawa mga bashers ba to, na kami nga, maging nga kami na naandito kami sa Kalingap, mga reactors kami, hindi namin alam anong number nun. So, ganun na ba sila kalakas para makuha nila yung number ng isang sponsors? So, sino kaya to? Ako'y nagugulumihanan kasi hindi po ito ordinaryong tao. Kasi kung ordinaryong tao yan, na mga bashers lang dyan, wala yang access. Hindi sila makakapag-message direct doon sa sponsors. Di ba? Kami nga, mga reactors kami, wala kaming access kasi bawal po yun, no? So, saan nila kinuha yung number? Paano sila makaka-access? So, isang napakalaking tanong, ano kaya at bakit nila nare-reach out? Hindi kaya mga kasamahan lang din ang nagme-message doon, aba, mga kaibigan, wag kayong ganun, wag niyong bigyan ng stress ang mga sponsors natin. At wala naman silang hangad na kung ano man kundi ang tumulong. Kung sakali man na sila ay nag-iba ang plano, sa kanila na po yun. Hindi na po natin yung control dahil mga sponsors po sila. They have the right kung saan nila gagamitin ang kanilang pera. And besides, para sa akin, ang sabi nga ni Beyonce natin, simple lang na bahay ang kanilang hinangad, na makaalis lang sila doon sa bahay nila kung saan sila ay nakatira sa coastal area, di ba? So, yun lang, simpleng bahay. Pero ang binigay sa kanila ay sobra pa sa hinangad nila. So, I think yung pagbabakod na yan ay hindi na big deal sa kanila na kung hindi man maituloy. Total, meron silang napakagandang bahay. Safe na sila doon. Umulan man o umaraw. Tapos, meron na silang business. Natuloy yung kanilang mini grocery na tindahan. So, hindi na nakakapagbahala kung hindi man mapapakuran. Diba? So, respetuhin natin kung anong desisyon ng mga sponsors. At tungkol naman dito kay Dr. Love, alam ko naman na maganda ang hangarin ni ating Dr. Love. Maganda ang hangarin niya. Kaya lang bro, maling pamamaraan. Alam ko yung hangarin mo ay talagang matulungan itong sina Beyonce, ang kanyang pamilya. Pero yung pamamaraan mo bro, mali po. Sorry to say, pero hindi mo ba naalala na meron tayong rules dito sa Kalingap na bawal pong mag-online solicitation? Ngayon, kung gusto mo akong tanungin kung ipinagbabawal ba ng ating batas ang pag-online solicitation, ang sagot ko po dyan ay hindi. Hindi po ipinagbabawal ng batas natin ang pag-online solicitation kung meron po tayong permiso na galing po sa DSWD. Kung nag-secure po tayo ng permit, so meron tayong mga ipapasa dyan na mga papers na mga katibayan na tayo po ay may karapatang mag-solicit via online dahil tayo po ay isang founder ng isang asosasyon katulad ni Kuya Val. So wala pong pwedeng mag-solicit sa atin, si Kuya Val lang po dahil siya po ang nakapangalan dito ang Association ng Charity Vloggers ng Team Kalingap. So wala po tayong karapatan. So ayan bro, paalala ko lang, baka nakakalimutan mo na wala po tayong right na mag-solicit via online. So ayun na, baka nakakalimutan mo, Dr. Love, ito po ay constructive criticism, paalala at hindi po ito paninira. Na alam mo na, bago pa man mapunan ng iba, pupunuin ka na namin pupunain na kita as your ka-sister dito sa Kalingap na pinapaalala na yung pag-online solicitation ay pinagbabawal po. So meron po tayong rules dyan sa Kalingap, si Kuya Val lang ang pwedeng makagawa ng ganong klaseng pag-online solicitation. Maunawaan, no, huwag kalilimutan yung mga rules na palaging ipinapatupad dito sa Team Kalingap para alam natin ang ating mga gagawin para hindi po tayo napupunaan ng mga mali. So ay mga Kalingap, hanggang dito na lang ang aking reaction, opinion tungkol dito sa pagpapabakod ng ating si Bibi Beyonce. And syempre, tungkol din doon sa panawagan ni Dr. Love via live streaming. And it was done publicly. Kung ito ba ay ipinagbabawal ng batas o ipinagbabawal sa Pilipinas. Sabi ko nga ay hindi po ipinagbabawal kung meron ka pong permisong kinuha na pwede ka pong mag-announce dyan, mag-solicit online. Pero dahil sa wala po tayong permit, wala po tayong karapatan, si Kuya Val lang po makakagawa nun, wag po nating gawin para hindi po tayo mabubutasan. Paalala lang po to, bro, Dr. Love, sana hindi mo po personalin bilang ka-sister mo dito sa Kalingap. Paalala lang to sa iyo na baka nakalimutan mo na meron po tayong rules na bawal mag-online solicitation.
So, ayun lang mga kalingap, hanggang dito lang. And this is Teacher N. Maraming salamat po sa inyong lahat. Naway nakapaghatid ako ng munti na namang kaalaman sa ating lahat. That's all guys, and please continue watching and supporting Team Kalingap, lalong-lalo na po si Kuya Val, si Kalingap Rob. Dahil sila po ang nagcha-charity at kailangan po talaga nila ng sapat na pundo para may pagpapatuloy ang kanilang mga proyekto. Okay guys, bye-bye and God bless everyone.